Pasukan mo, ang sagot, yes. Very, very big yes. Okay? Kasi sa akin, alam mo dito, walang discrimination eh. Kahit sino pwede magbenta ng ticket. Kahit sino pwede mag-load. Tama-tama. Okay? At good news dyan, mayroon pa tayong mga products din dito. Kaya sila, yes, yung iba nakikita ko may services lang. Okay? So yung iba naman, may products lang. Sa atin, may products na, may services pa. And mind you, we are the first one-stop shop business. Okay? One-stop shop business na which is one-stop shop MLM business pala. Na which is services. Okay? And sa mga bills, medyo mahirap magkuha ng permit, lalo na sa remittance. Okay? Mahirap magkuha ng permit to have the MLM concept ng remittance sa Bangko Sentral. Oo. Yes, sasabihin na sir, pwede naman sa ano, pwede naman yung GCash. Sa GCash kasi, ito siya, what's the difference? GCash, pag gumamit ka ng GCash, sinong kumikita? Pwede kang kumita sa markup. Tama. Pero, ganito, pag shinare mo yung GCash, kinento mo sa kapitbahay mo, nag-GCash din siya, may income ka ba? Wala. Taga-transact ba nun? Wala. May taga-transact ba nila may income ka? Wala. Dito, good news, pag shinare mo tong negosyo natin, bawat transaction nila, may income ka. Ng remittance nila, may income ka. O saan ka? Tama. Di ba? So, right opportunity. But then, siyempre, kulang po yan kung wala tayong preparation. Sayang po yun. Lahat ng yon, yung opportunity na nakita ninyo, kung gaano kaganda ang negosyo natin, magiging useless po yan kung hindi tayo nagtitraining. Kung ikaw ay sinabi mo sarili mo, ay alak ko, hindi ako aatin dyan kasi alam ko na yan. Matagal na ako sa pagninegosyo, alam ko na yan. Naku, galing na ako sa ibang company. Naku, ang ganyang mga bagay, madali lang yan. Alam ko na yan. Di ba? Dahil alam niyan na, hindi pa sila kumikita. Okay? Tama ba yun? Okay. So, 'di ba, mahirap po gawin ang isang bagay kung hindi natin aaralin. Kung may alam ka man noon, kailangan mo lang munang i-set aside 'yon kasi mahihirapan ka ding ano, kasi kailangan ma-align po ang ating learning doon sa negosyo na mayroon tayo. Okay? So, right opportunity, makukuha natin 'yan sa pag-a-attend ng training. Siyempre, imo-multiply mo yan sa right action. Tamang action. Hindi yung puro ka lang training, hindi ka na wala kang action, hindi useless din. Yung tipong, oo, nandyan ka nga, nakikinig, nagsusulat, pero pagkatapos mong sinulat, pinabayaan mo lang sa tabi yung sinulat mo, iba namang ginawa mo. O hindi, ikaw yan. Maybe yung katabi mo. Okay? Kung wala kang katabi, iwan ko na lang kung kanino yan. 'Di ba? Okay, so kaya kailangan natin talaga yung right action, then equals right success. Okay, bukol po. So, sabi ko nga eh, pag natamaan ka, wag ka pahalata. Okay. Okay. Wag pahalata. Okay. So, ganun. Kasi ano, para hindi mahalata ng iba, okay? So ngayon, ayan, anong mayroon diyan sa mindset and skill set? So kasi sa preparation, we need to prepare yourself. Bakit kailangan mo mag-attend ng training? Because 95% of our success is from 85% I mean, is from our mindset. Kung mali yung mindset mo, mali din yung magiging skill set natin. Tama? Kaya kung bakit ka nandito ngayon, kasi aayusin po natin yung mindset ninyo. Yan po yung purpose ng DOT. Okay? So hindi ko naman ibig sabihin na mali yung pag-iisip niyo ha, okay? Which is ang gagawin natin is i-align natin yung iniisip mo para magtagumpay tayo sa negosyo. Tama. 'Di ba? Parang kagaya ng din sa school, bakit ka nag-aaral na magtuturo? Because gusto mo ma-align yung trabaho mo
yung iniisip mo doon sa tatrabahuin mo. Tama o tama? Magets ako? Magets ako? Kasi kung di niyo gets, uulitin ko lahat ng 'yon, okey? Magets ako? So 'yun, 'di ba? Bakit mo aaralin, bakit ka mag-a-attend ng training is because we need to align our mindset para nagkaroon tayo ng tamang skill set. Yes, skills is only 15%, but then ika nga yung skills po natin yun lang po ang nagbibigay income sa atin. Yes, kasi nandiyan po yung action sa skill set. Okay? Pero mali po ang magiging action natin kung mali ang laman ng isip natin. O, di ba? Kung ang laman natin, hindi tayo kikita, ang laman ng isip mo ay hindi ka kikita sa negosyo na to, ay tama ka din. Hindi ka talaga kikita dito. Kasi bakit? Saktong-sakto din po yung iniisip mo para hindi ka gagalaw. Tama? Pero ang isip ko, kikita ako dito, hindi, tama ka din. Kasi bakit? Dahil iniisip mo, nakikita ka, may gagawin ka, magti-take action ka. Tama, tama. Para kumita ka. Kasi wala namang ano dito, wala namang magic dito sa negosyo because legit business tayo. Okay, kailangan may trabahuin pero kagandahan dito hindi mo lifetime tatrabahuin 'yan. Okay? Are we learning? Are you learning? Okay? Natutunan ba? Okay, so yan po ha. Wala tayong sikreto but then there is a formula. We need to respect process. Everything has a process to respect. Okay? English po yun. Okay? So ayan, para mas lalo nating mas maintindihan kung ano po yung pagdadaanan natin. Hindi ko kayo natakot. Binabalaan lang. Okay? There is no elevator to success. There is no elevator to success, but there is only a ladder to success. Kaya wala pong magic, walang shortcut. Kung hindi, we need to take the stairs. Di ba? Kahit pagod na pagod ka na dyan, you need to take the stairs. There is no other way to going to your success but to take the stairs. Di ba? English uli yun. Naintindihan nyo? Okay. Okay. So, pasensyahan nyo na. Mahilig mag-English po. Assistant principal po kasi. Di ba? Power. Okay? Pero papasensyahan nyo na kung mali-mali ang grammar, intindihin nyo na lang po kasi hindi po talaga ako teacher. Ayan. Pero pinapractice ko lang po yung English ko din kasi we are going worldwide. Tama ba? Because we have a business which is worldwide po ang ating market. So we need to practice our English. So, ano ha? Okay, medyo naintindihan naman. I know naman mga ano naman ng ating mga ano dito. Okay? Sir Merlito, okay ka lang ba diyan? Okay. Okay. So ayan, okay. So sa ladder to success, it's always start. Okay, magsisimula lahat niyan. Daming mga notification, ano ba 'yan? Okay? So magsisimula yan sa sarili mo. So kaya po 'yun nandun kanina yung mindset, skill set, bakit kailangan mo mag-attend ng ano, practice makes better servant. Oh, yes, tama. Better and better. Oo. Pero yung practice makes perfect, but nobody's perfect. Sabi niya ay, why not? So why practice? Okay. Pero anyway, joke lang yun. Okay. Practice makes consistent. Di ba? Or, tama yun, makes better. Sana all magaling mag-English. Sino magaling mag-English? Ako magaling mag-English. Sino si Ma'am Evelyn? Ma'am Evelyn Dumaran, magaling mag-English yan. Nasiga ang mata. Okay. Nadamay daw siya. Okay. Bakit? Okay. So anyway, ayan, sa ano natin, you, okay, sa ladder to success, for us, magsisimula yun. 100 na tayo sa link, may second link, open ba? May nag-share screen. Okay, so ayan, yung ating pong success ay mag-uumpisa sa sarili natin. So, ipapakita ko lang to, just ano lang para at least
mas maintindihan ninyo yung mga sasabihin ko later on. Okay, so ayan, mag-uumpisa lahat lang yan sa iyo, kaya aayusin yung sarili natin kasi kailangan magkakaroon muna tayo ng tinatawag na GLLA. Ano yung GLLA na yan? Great Listening and Learning Attitude. Okay, we need to listen, to learn, and to have a great attitude. Diba? We need to have a great listening and learning attitude. Ano bang ibig sabihin yan? I-deeper, ano ko yan mamaya. I-elaborate ko yan mamaya sa next topic natin. The next is we need to learn. Okay? Kasi mahirap po matuto kapag wala tayong GLLA. Mahirap matuto pag wala tayong GLLA. Kasi, di ba, paano mo tuturuan ng taong ayaw magpaturo? Tama? Parang ako lang din yung naano ko yung negosyo. Nag-umpisa ko sa business na to kasi isang masteral degree, assistant principal, napakataas po ang tingin sa sarili. Kutot naman. Okay. Okay. May paano, okay. Napakataas ang tingin sa sarili. Okay. O, diba? O, natawa kayo. Okay. At least, diba? Alam nyo na ngayon yung height ko. Okay. Okay. So, ayan. Oh, okay. Si Sir Russell. So, ayan. Di ba? Napakataas ang tingin ko sa sarili ko kasi siyempre, graduate tayo, masteral degree tayo. Bakit ako matututo? MBA naman, bakit ako magle-learn? Bakit ako mag-attend ng training? MBA na ako, alam ko na yan. Yan po yung sabi ko sa sarili ko. In short, wala po akong GLLA. Ang mayroon po ako, pride. Hindi ikaw yan. Ako po yon. Kung ikaw din yan, ikaw na lang. Tahimik na lang muna. Okay? Mayroon po ako pride. Okay? Kaya po ako hindi na agad-agad natuto hanggang sa sinabihan ako ni Apply na Anchi time, Sir, wag mo munang isipin yung profession mo. Sabi niya sa akin, Sir, okay lang bang magpauto ka lang muna? Sabi ko, magpauto? Para saan yung diploma ko? Nag-graduate pa ako, nag-masteral pa ako, assistant principal ako, tapos magpapauto. Bakit? Di ba? Hindi ko man sinabi sa kanya, pero nandun sa isip ko yung tanong. Di ba? Sinabi ko na ngayon sa inyo na yan po yung tanong sa isip ko. Okay? Pero sabi ko, isa din ako din nagsagot, wala namang sigurong mawala kung magpapauto ako. Kasi bakit? Result niya kasi ang gusto ko. Siya may sasakyan, hindi siya masteral, hindi siya assistant principal, pero may sasakyan. Siya walang trabaho, may sasakyan. Ako may trabaho, walang sasakyan. Siya walang trabaho, may pera. Ako, tao lang. Buti pa yung pera daw, may tao. Okay? Pero yung tao walang pera. Okay? Tama ba? Okay. So sabi ko, why not? 'Di ba? Kasi nagpauto nga naman, tama ka naman, nagpauto nga naman ako sa boss ko eh. Tinudo ko nga yung trabaho ko. Tapos siya lang palang yayaman dun. Bakit hindi na lang dito na ako naman ang payayamanin niya? So, dahil doon, sabi niya sa akin, Sir, ganito lang. Attend ka lang ng trainings. Attend ka lang ng training. So, attend din ako ng training. So, di ko alam kung ano yung ano ko doon. Basta nag-attend lang ako ng trainings. Sabi niya sa akin, Sir, kahit DOT na lang, Dealers Optimization Training. Gusto mo matulungan family mo? Gusto mo bago buhay mo? Hindi to para sa akin. Para to sa'yo. Kasi hindi naman tayo magkakilala. Bakit kita tutulungan? Kasi actually, kung pera ko ang habol niya, inakuha niya na po ang 15,000 po actually that time. Okay? Pero nag-i-increase, nagdagdag tayo ng ano, nagdagdag ng account din. Kaya umabot po na 57. Okay? So ayan. So yun. Okay? So tawag dito. Sabi niya sa akin, kahit ano na lang sir, kahit every Friday na lang, baba ka ng Jitsan. So napakahirap po ang training dati because it's, ano talaga yan, tawag nito offline. Kailangan mong pumunta, mag-sacrifice, punta ka ng office para makapag-attend ng training. Okay, yan po yung ano dati. So, ayan, natagalan po.
And dahil po sa mga trainings, unti-unti ko naintindihan na what's the purpose of my business, and binigyan ko siya ng panahon, tinudo ko siya hanggang sa napa-resign ako sa trabaho ko. Okay? So hindi ko sinasabi na sa mga empleyado dito magre-resign kayo. Gabi na. Friday na rin ngayon, Saturday bukas, saradong opisina. Monday na. Okay? Okay. So, joke lang, okay? Yung seryosohin. Okay, pero ika nga, why not? Pero ayaw seryosohin, pero why not, di ba? Kasi kung nakita mo dito ang babagong buhay mo, bakit hindi mo gagawin? Eh, kung naramdaman mo naman na si boss lang palang yung mayaman sa effort mo, di ba? Bakit hindi ka mo pa ibigay yung effort mo para sa sarili mong negosyo, para sa pagyaman mo? Pag yumaman ka, 10 sa family mo kasama diyan. Tama? Okay? Next is, ayan, kailangan natin mag-learn. Then, kailangan din bakit tayo magle-learn? Because we need to teach. Okay? Experience ko kasi dito sa totoo lang, ayaw na ayaw ko po talagang magturo. Kaya kumuha po ako ng commerce course. Ang pagtuturo is not my, tawag nito, ayaw na ayaw ko po na trabaho, kasi bakit mula elementary hanggang high school, pati ba naman sa college, nasa school ako, pati pa naman sa trabaho, sa school pa din ako. Sinabi sa akin ni tatay that time, hindi ka gusto magmaestro, yung lunggo ba? Hindi ka gusto mag-maestro, wow. Mm. Sagot din ako, sabi ko, wala sa heart ko tay, layo. Wala gid sa heart ko ang pagtudlo. Wala sa puso ko ang pagtuturo. Yung sagot niya, sige, kung anong gusto mo. Si first choice ko, seaman, hindi kaya ng financial. Nag-ano ako sa second choice na lang. Sabi ko, mag-business course na lang. Isa po ako kasi sa dinadala-dala ni nanay dati, magtitinda siya ng mga gulay-gulay. Ako palagi yung hinahatak niya. So siguro nandun ko nanggaling yung ano nasa gusto ko magnegosyo, negosyo. Okay? So kaya nag-aral ako ng pagnenegosyo, kasi gusto kong mag-manage na sa negosyo para magkaroon din ako ng sarili kong negosyo. 'Di ba? So ayan, to cut the story short, ayun. Iniiwasan ko man ang pagtuturo, pero pagdating ng trabaho, yun pa rin po ang trabahong binigay sa akin para magturo. Okay? So everything's happen for a reason. Kasi bakit? Sa negosyo pala napapasukan ko, marami pala din akong tuturuan. That's the purpose. Kaya ika nga sabi, hindi mo pwedeng i-question yun anong nangyayari sa buhay mo, because designed yan ni Lord para sa'yo. Pero nasa atin pa rin ang desisyon kung gusto mo magiging successful, kasi kailangan mo din i-nurture kung ano yung gift na binigay sa'yo. 'Di ba? So, may purpose lahat. Hindi mo pwedeng pagsisihan, pero kailangan you need to learn from that. Okay? So, 'di ba? Next is, ayan, you need to teach. Kasi kailangan natin makapag-duplicate. Para ma-duplicate, after duplication, siyempre kailangan natin makapag-delegate. Kapag nakapag-delegate ka na, siyempre dumadami ka, nagmo-multiply yung sarili mo, magkakaroon ka ng big network. Yung tawag dyan, big affiliates. Okay? Group of affiliates. Big group of affiliates. Okay? Then, siyempre, magkakaroon ka ng big income kasama ng mga kagaya ng mga Hall of Famers natin. Then, andun na, kukuha mo na yung mga pangarap mo. Okay? So, there is no elevator, but there only a ladder to success. Now, ano ba yung kailangan na ingredients para sa success? So, nandun tayo kanina, di ba, ikaw is you. Okay? So, para sa sarili natin sarili natin pag-uusapan natin dito, kasi tayo po ang gagawa ng success natin. Hindi si upline, hindi si downline, hindi si kapitbahay, hindi yung partner mo, but you yourself. Kahit anong motivate namin sa inyo, kahit anong motivate ng mga tao sa paligid natin, kung ayaw mong sumunod, wala pong mangyayari sa buhay. Okay? Ganun po yun siya. Nasa sayo pa rin ang 95% ng desisyon. Kaya, kung hindi ka kikita dito, okay,
dahil wala ka ding ginawa, hindi ka din nag-learn, good news. Huwag mong sisihin si upline. Hindi mo pwedeng sisihin si upline, hindi mo pwedeng sisihin ang kapitbahay, si kumare, si pare, yung franchise director, hindi mo pwedeng sisihin yun. Okay? Yung company, hindi mo pwedeng sisihin yun. Kasi ang company nandyan, ginagawa nila ang part nila para i-improve yung business. Ginagawa ng mga upline ang sarili ang part nila to help you. Tinuturuan tayo. Pero ang problema, ayaw mag-attend ng training. Nasa training naman, hindi naman nakikinig. Tapos, after naman sa training, hindi naman ina-action. Ay nako. Tapos, sisi-sisi. Nako. Walang ibang dahilan kung bakit hindi ka kumita, ikaw po yan. Aray. Oh. Because, ikaw ang gagawa ng success mo, 95%. Okay? So, ayan. Sa attitude natin, ano ba yung mga tamang attitude? Okay? So, attitude is a little thing that makes big difference. Yes, a small attitude, ay, tawag nito, maliit na bagay yan, pero sa totoo lang, napakalaking halaga or napakalaking bagay or malaking difference ang maibibigay sa atin, lalo na sa ating buhay. Kaya nga sabi dyan, attitude is everything. Attitude is a choice. Ibig sabihin, ikaw pa rin magdidesisyon. Kaya nga 95%, ikaw ang gagawa ng success mo. Okay? If you have a good attitude, possible, mas malaki, mas maraming tutulong sa'yo, mas maraming sasabay sa'yo, then mas maraming mai-inspire sa'yo, and ayan, magsa-success ka doon. Kasi dito, number one, isipin natin, walang upline, walang downline dito sa ating negosyo. Lahat tayo business partner. I mean, walang boss, walang empleyado sa negosyo natin. Lahat tayo dito is mag-business partner. So, pero simply, as an upline, the upline doing their part to teach you, to guide you, well, pero very importante, kailangan nandun pa rin sa'yo yung willingness mo to attend training, to learn the business. Kasi mahirap po talaga ang pagturo kung ayaw magpaturo. So ano ba yung mga attitude? What are the attitudes na tamang attitude na dapat mayroon tayo? At ano po yung mga maling attitude na dapat wala sa atin? So mayroon tayong aayusin, okay? Kasi minsan we need to use in a right way. Hindi naman sabing mali yung attitude, ay mali. Kasi minsan may mali na tama din, no? Ano ba 'yun? Okay. Okay. So, bahala na kayo diyan, okay. Okay. So, ayan, basta may gano'n 'yun. Okay, so ayan, great ano 'yan, number 1 is great listening and learning attitude. Great listening and learning attitude. Yan po yung isa sa mga tamang attitude. Huwag po tayong GLU. In Bisaya term, gahi lagig ulo. In Tagalog, matigas yung ulo. Okay, matigas ang ulo. Yeah, GLU. Okay? So, yung mga GLU, yung mga hindi umattend ng training, yung feeling okay, yung feeling magaling na, mat, mag, marami ng alam o alam niya na ang lahat. Ganyan po yung mga GLU. Okay? Yung sinabi ng upline na, sabi ng upline, mag-left tayo. Nag-right. Sabing left, nag-right. Kung sinabing mag-right, nag-left. Ito na lang para mas intindihan nyo. Mag-training tayo. Imbis na mag-training, nag-invite. Hindi naman po mali yung pag-invite. Tama naman po yun. Pero hindi kasi yun yung sinabi. O, di ba? Kaya wala po siyang GLLA. Okay? Next is yes applying attitude. Ano yung sinasabing yes applying attitude? Ano lang, tawag nito, kung ano sabihin ng applying, sinabi ko nga kanina, kailangan pag sinabi na applying left, left lang. Pag sinabing right, right lang. Huwag ka nang mag-isip. Kasi ang tao mahilig mag-isip,
Yung palaging nag-a-analyze, madalas paralyze. Yung mga taong matatalino, sa totoo lang marami kong mga kakilala, mga business partner, and bakit po sila nawala? Matalino po sila. Palagi na lang lahat tinatanong, bakit, 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 bakit? Ang dami nilang bakit. Kaya ngayon hanggang wala na sila. Paralyzed na po sila. Okay? Paralyzed sila sa business, hindi na sila kumikita. Kasi bakit? Hindi na rin sila gumagalaw kasi puro na lang sila tanong. Walang paraan. Okay? Okay, so sa atin pong yes apply na attitude, okay, so mayroon pong golden rule dyan, dalawang golden rule. Yes apply, number 1. Pangalawa, if you think your upline is wrong, go back to rule number 1. Hindi maklaro yung rule number 1. Okay? Ibig sabihin, yes apply pa din. No choice. Tama? No choice, yes apply pa rin pala ako. Okay? So anyway, gagamitin natin yung upline, words na upline sa mga baguhan na nandito. Pag sa training po, we use the uplines. Okay? Or mga kami-kami lang. Pero pag with other uh, sa mga hakutan, bawal po yun. Okay? Bawal sa mga hakutan kasi hindi po maintindihan ng iba. Okay? And alam naman natin, sino ba dito yung allergy sa networking? Okay? Pero nandito siya ngayon sa networking. Di ba? Allergy sa pag-invite, pero nung birthday, nag-invite. Si Ma'am Gina, okay? Ayaw kong mag-network, ayaw kong kumausap ng tao, pero nagkwentuhan doon sa kapitbahay. Ang pinag-usapan si Cardo. Oo. Ang pinag-usapan tawag nito, si Provinciano. Pinag-usapan yung kapitbahay, yung buhay ng kapitbahay, hindi wala ng income. O, di ba? O, hindi ikaw yun. Katabi mo yun. Okay. So, yung mga tipong ganon, alam nyo, minsan, we are just misinformed. Hindi lang natin siya, we have the skills, but hindi natin siya nagawa sa tama. Tama o tama? Di ba? O, kaya dito sa ating negosyo, i-discover natin yon. Yung mga skills na meron ka, paano natin siya gagamitin para magamit mo siya ng tama. Okay sa inyo yon? Ayos ba sa inyo yon? Kung hindi ayos sa inyo yun, iwan ko na lang. Okay? Yung ganun siya. Okay? Kasi, alam nyo, minsan dito may mga tao na mahiyain. Hindi naman pwedeng walang hiya. Kailangan lang natin, gamitin natin sa tama kung kailan tayo dapat mahiya. Kung legal, moral, ethical naman ang ginagawa, bakit ka mahihiya? Tama-tama. Di ba? Agree na si Sir Ronald Pagar. Okay? Mga baguhan to ngayon. Ang dami ating baguhan. Congratulations sa inyo. Ha? Okay? So, yes, apply lang. Bawal po acne. Ano yung acne? Alam ko na yan. Yun yung sinasabi ko kanina. Bakit pa ako natagalan mag-learn sa negosyo? Because of that. Yung masyadong alam ko na yan. Matalino po ako. Buti na lang talaga. Na sinabi sa akin, pwede bang magpauto ka lang muna? Buti na lang nagpauto ako. Kasi, yun po, hindi po masamang magpauto kung yayaman ka. Okay? Pero hindi naman yung positive uto yung sinasabi ko ha. Hindi po yung uto na uto-uto. Okay? Which is, kailangan mo kasi, minsan, wag mo isipin yung profession mo para mas matutunan. You need to be empty cup, kumbaga. Okay? Or, we need to be humble. Okay, pag pinag-uusapan natin profession mo, like for example, kung ikaw doktor, kung ang pag-uusapan natin mga sakit sa'yo kami magko-consult. Okay? Pero kung pag-uusapan natin ang negosyo natin, ang network marketing, okay? O ang leveraging, ang Global Pinoy Travel and Tours, hindi ang mas nakakaalam niyan yung mga uplines. Kaya makikinig ka muna. Hindi din ang pag-uusapan natin dito ang edad kasi age doesn't matter. Okay? Age doesn't matter. Okay? So, kahit na ang nagtuturo sa atin medyo bata sa atin kasi siya yung nauna, magpaturo tayo.
Hindi dahil high school graduate yung upline mo at ikaw ay cum laude at ikaw ay magna cum laude, summa cum laude, ay hindi mo pakikinggan yung upline mo. Dapat magpapa-guide ka pa rin sa upline kasi siya yung pa rin yung nauna. Hindi naman yung diploma ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito yung negosyo. Okay? Tama, tama. Are we learning? So, kailangan maging humble lang tayo. Humble lang, wag hambog. Wag yung pride. Tanggalin natin yung pride kasi ang pride nakakabula ng bunganga. Pag kinain mo yan, I'm sure, mabubula bunganga mo sa pride. Bakit? Sabon yan. Panlaba. Okay? Sabon yung panlaba. Okay? Pag kinain mo yan, sigurado ako. Okay? Kaya pagpag mo yung pride mo. Okay ha? Huwag kainin. Okay? Okay? Tanggalin yung pride. Huwag mo nang isipin yung mga pride natin kasi hindi tayo uusad diyan. Hindi tayo yan yung pangpapabagal sa atin. Okay? Next, we need to be industrious. Maging masipag tayo sa ating mga ginagawa. Kung masipag ka sa pagpapayaman ng boss mo, bakit hindi mo pagsipagan ang pagpapayaman ng sarili mo? Kung nagsipag ka sa pagpapalago ng negosyo ng boss mo, bakit hindi mo gawin para sa negosyo mo? Tama, tama. Which is yun din po ang ginawa ko noon. Sabi ko nga sa sarili ko, kung nagsipag ako dito, 'di ba? Just imagine. Na-realize ko na sa kakatin ko ng training, bakit ako napa-resign? Sabi ko, nag-effort ako dito, same lang din naman, pag ginawa ko yung negosyo ko, same lang din mag-effort ako. But then dito kasi limited lang yung sweldo ko. Samantala, doon sa negosyo, pag tinudo ko, binuhos ko yung oras ko doon, lalaki yung income ko. Eh dito, lalaki yung income ko, matagal pa. Oh, sorry. Ano ba yan? Sensya. Okay? Matagal pa lalaki yung income. Kasi, once a year lang po ang ano, ang increase. Ang increase 100. ang expen ang expenses, okay. ang expenses ang in-increase 500 every year. Halos every month nag-i-increase ang mga bilihin. Tapos ang increase sa salary magkano? Okay. 'Di ba? Oh, masintabi sa mga empleyado diyan. Sorry. Okay? By the way, experience ko lang po yung sinishare ko. Kung natamaan ka, ilag lang. Okay? So next is siyempre huwag tayong maging tamad. Siyempre kaya maling ano 'yon. Kung kaya nagsipag ka do'n sa ano tapos dito magtatamad-tamad tayo, no. Okay? Kailangan mas itudo mo dito. So sa amin dati yung tatrabaho ko, sabi ko nagpupuyat ako ng tatrabaho ko, eh, dito bakit hindi ako magpupuyat? Okay? Hindi na ako nagrereklamo kung bakit kami nagpupuyat. Negosyo ko naman 'tong pinag-uusapan, eh, normal naman talaga yung magpupuyat. Magnegosyo ka sa hindi, nagpupuyat ka lang din naman. Tapos ngayon yung sa negosyo natin nagpupuyat tayo sa training, nagrereklamo na, power, OT. Auto means uplift, training. Wow, magandang ano si ano, ni Sir Ronald. Okay, uplift training training and others. Okay, auto. Mm. Magandang meaning, sir. Thank you for the idea. Lupit din dito si Sir Ronald. Sino yung ano mo, sir? Sino yung direct sponsor mo? Ronald Pagar. Okay. Sa online ka rin ba na ano, sir? Si Ma'am Girlie. Okay, congratulations, sir. Okay, so ayan. So, you need to be empty cup. Anong empty cup? Yun yung sinasabi ko kanina. Kailangan magpauto, kailangan bubo daw. Be teachable. Kasi mas mabilis
matuto ang bubo kaysa sa matalino. Eh, yung sabi ko kanina, kung mahilig mag-analyze yun po yung mga matatalino. Lahat na lang tinatanong, bakit ganitong apply, bakit ganitong apply? Yung mga gano'n. Yung mga matalino, yung palaging nag-a-analyze para likes. Okay? Kaya dapat wag kayong mag-analyze, ha? Okay? Kung anong sinabi lang na apply, gawin mo lang. Okay? So, empty cup, okay? Always, lalo na sa pag nag-training tayo, be teachable, dapat bubo lang tayo. Okay? So, bubo lang. Okay? Hindi ko sinasabing bawal maging matalino. Okay? Pero, kung gusto mo mas mabilis matuto, kailangan bubo ka muna dun. Hindi ko din sinasabi na kailangan hindi talaga maging magaling. Ito yung sinasabi ko kanina, na sometimes yung mali ay tama pa rin. Okay? Mali siya, pero tama pa din. Okay? So, ayan. Hindi, sa umpisa, kailangan wag munang magaling. Kasi mahirap matuto kung magaling ka na sa umpisa pa lang, nagle-learn ka pa lang, mas magaling ka pa sa upline mo, wala kang matutunan. Tama ba? Ang labas natin doon, TENGA. Kasi sa lahat ng mga matatalino, yung lang yung nag-iisip, dahil sa kakaisip, nagmukha tuloy TNGA. Kasi ang mali, alam na ngang mali, sinabihan ng mali, inulit-ulit pa din. Yun. Kasi matalino. Okay? Pero siyempre, kailangan sa umpisa, kailangan maging matalino, ay maging bubo ka lang muna para time will come, magiging magaling ka na. Okay? Nasa tamang sistema na. Yung galing mo nasa tamang sistema na, hindi yun na yun. It means you're right, you're wrong is right way. Uh, sige, sir. Medyo mahilig ako sa English pero nahirapan din ako intindihin yung English mo, sir. Okay. So, next dyan, okay. Be patience. Okay, patient natin. Okay, pasensya. Huwag reklamador, huwag maarte. Okay. So, huwag pwedeng puro reklamo. Kasi kami dati, sa totoo lang, sa offline, isa sa mga nirereklamo dati ng mga business partner namin, pag mag-attend ng training, apply, busy kasi ako, apply, maglalaba pa ako, apply, mainit, apply. Yung mga ganyan, daming reklamo. Pero gustong gumita, di ba? Parang ikaw, okay. So dito ngayon sa link, tagal naman matapos. Yung nagmamadaling umalis, tama? Tagal naman matapos, naantok na ako. Mga ganyan. Ako may gagawin ako, hindi ako makaka-attend. Walang sound sa second link. Saan nilagay ang sound? Sino nag-share screen? Sino nag-share screen? Okay. Wala daw sound sa second link. Hindi ko ma-check sa group chat. Baka nag-chat kayo, ah. Wala nga daw apps. Kanina pa. Naku. So, amang. Wala kasi nag-share screen. Wala din ang share screen? Saan ba yung second link? Kawawa naman. Wait lang. Saan ang second link? Pwede kayong mag-ano na lang. Basta wag lang mag-ingay. Chat lang kayo kasi pwede naman ako mag-share screen sa dalawang link. Ako na lang, Apsbon. Okay, sige. Thank you. Kasi ano pa to? Actually, umpisa pa lang to. Nasa attitude pa lang tayo. May 100 topics pa. Kaya nyo bang tumagal? Okay? Naku! Okay. Yung mga baguhan natin dyan sa kung masusurpresa na talaga to. Ganito pala dito.
Sinusubukan ko lang yung tatag niyo. Kung ngayon pa lang takot ka sa mga ganyan, alam na, okay? Okay. So anyway, kailangan kasi determinasyon, okay, sa ating ginagawa, okay? So normal talaga, iti-test ka, okay? Pero basta, yun na yun. Okay? So yan, wag reklamador, wag maarte. Okay? So kailangan gawin natin as long as legal, moral, ethical naman yung ginagawa. 'Di ba? Then ayan, persistence, dapat araw-arawin natin gagawin yung negosyo natin, hindi pwedeng wither-wither lang kung kailan mo lang gusto. Okay? Kailangan araw-arawin talaga natin 'yan. Then bawal na bawal dito po yung emotional. Hindi ko sinasabing hindi mo gagamitin yung emosyon mo, pero hindi po pwedeng gagamitin yung emosyon sa ating negosyo. Hindi pwedeng ang magdedesisyon yung puso kasi 'pag nasaktan ang puso, magki-quit ka kaagad. Gamitin mo ito, okay? Yung isip mo, bakit ka ba nagdesisyon? Bakit ka pa nag-franchise? Kung magki-quit ka lang din naman, dapat hindi ka na nag-franchise kung magki-quit ka lang din naman. Tama, tama. 'Di ba? In the first place, nag-franchise ka, ibig sabihin may reason ka. Laliman mo lang yung reason mo yun. Okay? Huwag mong gamitin yung puso mo sa pagdidesisyon. Okay? Kasi bakit? Mawawala ka sa focus. Okay? Mawawala ka sa sistema. Isipin mo, pag nasaktan ka, isipin mo, bakit ka nagsimula sa negosyo? Balikan mo yun. Your reason why you started the business. Okay? Hindi mo pwedeng padesisyonin yung mga tao sa paligid mo na sinabi, nako, na-scam ka. Nako. Kasi bakit? Ako nung nagsimula ako dito, sinabihan ako ng administrator ng school na, hala, na-scam ka. So ako kinabahan din. Bakit? Napakatagal pa ng codes dati. Umabot pa po ng 3 days bago dumating yung codes. Power. So, kinabahan na din ako. Ang malupit dyan, kay, although, nakilala ko siya, nakita ko siya personal, na-meet ko personal, binigay ko sa kanya personal yung ano, hindi ko pa alam kung saan yung lugar nila. Apply na Angie ko binigay yung pera mismo. Pagkatapos ko mabigay yung pera, pumasok ako sa admin kasi may training kami, sinabihan ako ng admin na, may meeting kami, sinabihan ako ng admin na school. Naku, na-scam ka. Hala, siyempre kinabahan ako. Sira. Pero inisip ko pa rin yung estudyante ko na nag-recruit sa akin. Alam ko yung bahay nun, pupuntahan ko yun. Nakapunta ko sa bahay nila eh. Okay? So, yung ganon, okay? Pero sabi ko, hindi naman siguro ako lulukuhin na. Ayun, kasi nandun pa rin naman ang communication namin, hindi naman nawala. So, at least, totoo talaga. Kasi kailangan mo lang i-try, kailangan mo lang talaga lalakasan yung loob mo. Okay? But then, siyempre, kailangan din, i-assured mo din na hindi ka ma-scam. Okay? So, then sa emotional kasi, pag emotional kasi tayo, konting ano lang, baka makorek ka lang ng upline mo, makorek ka lang ng ano mo is mag-i-emo ka na, mga ganyan. So, iba po yung galit sa correction. Sometimes kasi ano lang naman sana, correction lang naman sana, pero inisip mo galit siya. Okay? Ang upline hindi po yan nagagalit, nagko-correct lang yan. Okay? Kaya kailangan wag mong gamitin yung emotion mo. Okay? Are we learning? Okay? So siyempre maging loyal din po tayo. Okay? Kasi bakit? Kung gusto mo mas ano, tawag nito, kailangan number 1, kaya nga sinasabing be a product of your product. Dapat ikaw mismo gumagamit ka ng product mo. Dapat ikaw mismo gumagamit ka ng services mo. Yung tipong may loading business ka na, dapat maglo-load ka sa sarili mo. Wag kang magpa-load sa labas. Tama, tama. Kasi may loading business ka na, sa labas pa nagpa-load. May ticketing na.
pero sa iba pa nagpa-book. May power yan. Okay? Siyempre, tangkilikin mo yung sarili sa'yo. Okay? Diyan makaka-discount ka na. Ang kagandaan pa sa loading pa lang, sa simple na lang, sa loading na lang natin. Alam mo yung tipong galing sa yung e-cash mo papunta sa load fund, may income ka na doon na 20%. Dadagdagan pa ng income mo pag nang-load ka ng iba. May discount ka pag niloadan mo sarili mo. Pag nag-load ka ng iba, may income pa. Ganon kalupit ang loading natin dyan. Kaya dapat wag tayong loading, ha? Okay? Okay. I-try, i-try na natin yung i-try na natin yung ating loading business. Okay? Pero wag tayong loading. Okay? Ano ba ibig sabihin nun? Ay, alam nyo na yun. Okay? So next dyan. Okay. Natawa si Mami Bilin. Well, visionary. Okay? Okay lang po. Logical na pag constructive. Yes. Constructive criticism. Normal talaga yan. Tama, sir. Because wants to grow. Yes. Hindi naman nagagalit ng upline kasi you are not the employee of your upline. Pero kukorek lang tayo. Normal lang yun. Magpa-correct lang tayo. Be willing to be corrected. Kaya nga sabi dyan be teachable. Be teachable. Okay? So, next is the visionary. So, dapat, nabivision mo yung future mo. Okay? Kailangan mayroon kang pangarap. Mayroon kang plano. Okay? Ganon siya dapat. Kasi mahirap pong gumalaw kung wala kang plano, wala kang future na nakikita. So, as a business person, you must be a visionary person. Ikaw dapat yung number one may pangarap. Kasi mahirap galawin or mahihirapan kang gumalaw kung wala kang pangarap. Tama? Wala ka pang motivation eh. And kung wala kang nakikita, hindi mo nakikita yung future mo, mahirapan ka din. So, para sa inyo, para sa mga baguhan ngayon dito, ang future po ninyo is hindi na question kung totoo kasi bakit marami na pong nagkaroon ng sasakyan na naging Hall of Famer, nagkaroon na ng mga properties. Ako mismo, sa totoo lang, ang income lang po sa products, hindi pa po ako nagbibinta ng products. Pero dahil po sa ating marami tayong mga naka-affiliate sa atin na, so kahit personal use lang po nila, hindi pa po ako nagbibinta nun na, pero may pang buwan po akong pangbayad sa lote na binili ko. Dahil po dun sa products. Hindi pa ako nagbibinta niya. Ganon kalupit ang sistema na mayroon tayo. Kaya kung ikaw hindi mo tatrabahuin to, hindi mo maranasan yung naranasan ko. Okay? Diba? So hanggang pakinig ka na lang. Seryosohin niyo tong negosyo na basta masusurpresa lang kayo sa ibibigay talaga ng ating negosyo. Napakaganda po talaga ng concept. This is a one-stop shop. Maraming ways to earn. Okay? Be aggressive. Okay? Valentine's ngayon, kaya dapat aggressive. Okay? Okay? Hindi po ganon. Okay? Be aggressive sa business natin. Di ba? Kung excited ka everyday para sa trabaho mo, para sa pagyaman ng boss mo, be excited always din sa ating negosyo. Okay? Napatawa sila. Okay? Diba? Be excited din sa sarili mong negosyo. Diba? Be aggressive sa mga ginagawa natin dito sa negosyo kasi para naman to sa atin. Diba? Are we learning? Next ingredients para sa success, kailangan po nating belief system at it should be 100%. Hindi pwedeng 99%. Dapat 100%. Kasi may isang kwento. Alam niyo yung kwento ng piloto? Kwento ng piloto. Okay? Siyempre, di ba pag nagsakay tayo sakay tayo ng eroplano, sino hindi nakasakay ng eroplano dito? Lahat ba dito ay nakasakay na ng eroplano? Kung hindi ka pa nakasakay ng eroplano, i-book mo na ngayon
ng sarili mo para makasakay ka na ng eroplano. Okay? Sa eroplano po, anyway, mayroon, di ba, may taga-announce, may nag-announce siyang bago mag-fly. So itong piloto, sinabi niya 99% makakarating tayo, 1% hindi. Kung ikaw ang pasahero, ang tanong ko doon, sasakay ka ba? Type 1 kung sasakay ka, type 2 kung hindi. Sige, sige. Mhm, mhm. Okay, sige. Wala namang mali diyan sa sinasabi natin. Pero para sa akin, ang totoo lang, dapat hindi tayo sasakay. Bakit? What if mangyari ang 1%? Tandaan nyo, may kanta, maliit na butas lumalaki, konting gusot, dumadami. Tama, okay. O, di ba? What if yung kunting sira